In short, sinasabi na dismissible. Oh, dismissible tapos ngayon kakasuhan. Ibig sabihin, mahina po yung kaso. As simple as that. Tapos ngayon, hinahati pa yung kaso para ano? Pahirapan, meron sa Davao, meron sa Manila. Kasi alam mo, hindi lang naman sa administrasyon na ito, kahit sa dating-dati pa, ginagawa yan. Kung gusto mong, alam mong mahina ang kaso, wala namang ipapanalo, harasin mo na lang. Kasuhan mo sa iba't ibang lugar, mahihirapan. Kaya lang hindi po maganda yun. Hindi ko po sinasabi ngayon lang to ha. Nangyayari yan kahit before. And that is public knowledge. Extradition na mayroong kapangkaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-apat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan eh. Failure for... Ano sinasabi natin? Dismiss na eh. Oh, paulit-ulit, dismiss na yan. Ulitin ko pa para tumanim sa utak nila. Dismiss na yan. Ito ba ay nakadepende sa nakaupo, sa iyong paniniwala, sa iyong reliyon? Ang tama. Matanong ko kayo, ano po kulay nito? Puti ito, di ba? Puti. Kung nakaupo ba si Marcos, puti pa rin ito? Kung nakaupo si Sara Duterte, puti pa rin to. Kung sakaling maging presidente si Tambaluslos, puti pa rin ba ito? Kung sakaling makaupo si Trillanes, puti pa rin ba to? Di ba? Pag tama, pag puti, puti. Regardless, kung kaaway kita, kabati kita, nagsuntukan tayo, nagkape tayo, kahit ano pa yan, puti pa rin ito. Kaya pag nagkakaiba-iba, pagdating sa nagiging politika bakit tayo nagmumukhang bobo? Kasi kahit matalino ka, pag sinabi mong itim to, bobo ka talaga. Kaya maraming matatalino, nagmumukhang bobo Bakit? Kakaipit Dismiss na. Ano pa pag-uusapan? Ito ulitin ko ha. Hindi ko sinasabing walang kasalanan si Pastor Kibuloy. Hindi ko rin sinasabing wala siyang kasalanan. Ang pinupunto natin dito, bakit dismiss na? Nabubuhay yung mga kaso. Yan ang nakakatakot Pag tayo ba kakampi ni Duterte, sisilipan ka. Kasi pag hinayaan natin ito, yung ginagawa dito, pustahan tayo, may kasunod pa to. Hindi to matatapos Nakakatakot yan. Sino isusunod nyo? Si Banat Bay? Hindi ako magbubuhat ng sarili kong bangko. Sino? Mga vloggers? Pag dikit sa Duterte, gaganituhin nyo? Sino isusunod ninyo? Kailangan umimik tayo. Sino sisilipan ninyo? Puti yan Pag puti, puti. Kahit sino nakaupo. Huwag tayo magsilipan dito. Naman, kahit kayo dilaw pula. Don't tell me, hindi nyo alam na silipan ang nangyayari ngayon. Huwag tayong Iyan ang lagi kong tanong. Kung binabastos ba ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Kung binababoy ba ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Kung tinatarantado ng SMNI si Tatay Digong? Buhayin kaya yung kaso? Tanong ko lang sa inyo. Tatanggalan kaya ng prangkisa ang SMNI? Kaya kayo bashers o hindi, sagutin nyo yan. Yung taos-puso hindi yung panatiko ka. Di ba? Try nyong banatan si
Tatay Digo ngayon. Oh, tingnan natin kung may kaso pa yan. Yan ang mahirap eh. Sinong next nakadikit ni Tatay Digong ng mga Duterte gigipitin? Tanong lang po yan. To prosecute, kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao Bay. Kanya mismo kay dismissable. Tapos ngayon kinasuhan dalawa. Kayo na sumagot. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito pong 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karian, tapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat ng ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat na atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Makikinig kayo ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito, na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay nito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino. Ito hindi po natin kasi baka mamaya komento, hindi po tayo galit sa mga kano. Sa katunayan, meron kami mga very close relatives na may mga asawang puti. Okay? Hindi ito about sa puti, yung administrasyon ng mga puti. Okay? So, hindi po natin dinidiscriminate ang Americans dito. Kaya lang, ako, kahit anong lahi, hindi tayo dapat nagpapahawak. Kasi katulad niyan, hindi ako pabor sa pagpasok ng ICC. Diba? Same thing, hindi dapat sila makikialam dito sa atin. Wala silang jurisdiction dito. Matagal na po yung kaso sa Amerika nga eh. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya, alam nyo, hindi naman tayo nagiging nagtatali-talinuhan dito. See, it is simple. Kaya, yung lagi ko sinasabi, kaya minsan ang tao, kahit abogado ka pa, kahit doktor ka pa, kahit may doctorate degree ka pa, kahit may masteral ka pa, kaysa Harvard ka nag-aral, pag ito tinawag mong itim, dahil sa iyong political affiliation, magmumukha kang bobo. Hindi mo kailangan maging matalino. Actually, ang 7 years old, kayang i-distinguish to as puti. Minsan, yung mga simple minds, sila yung nagmumukhang tama. Bakit? Kasi pinipilit i-twist ang isang bagay. Yung mali, ginagawang tama, at yung tama ay ginagawang mali. Depende sa political affiliation. Ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa at ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Hadlang ako sa mga plano kasi hindi nila kayang manalo. Hindi nila kayang manalo sa organic way. Tatandaan natin, malaking bagay po kasi ang organic. Pag pinipilit mo ang isang bagay,
Hindi po yan organic. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Hindi kayang manalo, ang gagawin, ayaw sila ng tao, ang gagawin, sisiraan yung ibang tao, sasarahan ng channel para humina sila at sila ay manalo sa eleksyon. Hindi po organic yun. Kasi hindi ka naman talaga gusto ng tao. Kaya nga may mga binsa, may mga may mga nagko-komentaryo dito. Sabi ko, wala talaga sa hulog yung tao na yun. Anong komentaryo nila? Ang dami ng Kingdom of Jesus members, nasa 6 million, million kayo. Tapos ang unti nang nanonood kay Coach Oli, ba't di nyo naman lang suportahan at panuorin nyo si Coach Oli? Diba? Sinusuportahan kayo? Hindi po organic, hindi po ganon. Kasi kung ganon ang tingin natin sa isang bagay, hindi po organic. Hindi natin po pwedeng pilitin ng isang bagay, hayaan mo silang kumusa. Pag pinilit mo yung manood, wala po yan. Hindi, kaya nga hindi ako naniniwala doon sa mga trolls tapos puntahan nyo yung mga nagsisimula, di ba? Uso yan sa mga channel. O punta kayo sa channel ko, subscribe kayo, tapos pupunta ako sa channel nyo, subscribe. Hindi po organic yun. In the long run, hindi yan manunood. Artificial eh. Pero pag gusto ka niyan, papanuurin at papanuurin ka. Same thing sa politika. Pag gusto ka na yan, tingnan ninyo. Alisin ko to. At nagahang na naman ba tayo? Isipin nyo, in-announce pa lang yung Sabado, yung rally sa Davao. Ang dami ko nang narinig, nagsusumiksek, gustong pumunta. Bakit? Sila mismo eh. Gustong gumastos. Coach, punta tayo. Kagastos kami, ganito, ganyan, ganire. Sabi ko, wala akong pera, kayo na lang. Diba? Yun yung organic. Pero yung hindi organic, yung pupunuin mo yung rally, dahil babayaran mo, hindi yan magkukusang loob lumapit sa'yo, magsusumiksik. Huwag po nating sanayin ang mga tao ng ganun. Tuloy ta. Napakasimple po ng mga kasong yan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun. Problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Kathleen Kikuchi! Live po! Nala ka na. Ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Dito nga sa aking compound, Ops, maraming salamat Kathleen Kikuchi. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. From Japan. Thank you Kathleen Kikuchi. Surveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila o pinasuot ng orange. Ito po ba tama? Legal po ba yan? Kasi hindi pa naman sila preso. I don't know kung tama, accurate yung pagkakaunawa ko sa sinabi ni Pastor. Pinagsuot agad ng orange. Parang hindi naman ata tama iyon. No? Hindi pa naman preso na para bang may mga kasalanan na sila. Sabi dito, Coach Oli, bakit ganyan ang due process na? Alam mo, may problema talaga tayo sa due process. Ang nagiging sukatan ngayon, hindi na due process Ikaw ba dikit sa Duterte o hindi? Pag dikit ka, ayos, delikado ka. Kat yan ay proseso. Nagpapasakop po kami. Law-abiding po kami. For nation building po ang aking pakay.
Ang aking pong ministry mapayapa. Walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Mahina na naman po ba yung signal? Akala? Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan. Available eh. Lolita Domingo, shout out. Pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. Dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Yon, Shelly Nishi, maraming salamat po from Japan din. Thank you Shelly Nishi. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Yun. Simple lang yung hamon. Hindi mangingialam ang puti. Alam nyo po, kahit sinong bansa, okay? Hindi sa galit tayo sa kano. Pero sana wag tayong maging tuta ng mga kano. Kay kano yan, kay Hapon yan, kay Australiano yan, Meksikano, Italian, etc. Huwag tayong magpatuta. Pag wala silang jurisdiction dito, wala silang jurisdiction. Meron namang sariling kaso eh. Tama po yung puntos para sa akin ni Pastor Kibuloy. Matagal na yung kaso ron, hindi nga umuusad eh. Alam nyo, nauunawaan ko si Pastor Kibuloy. Hindi dahil sa tingin ko may kasalanan siya o wala siyang kasalanan. Uulitin ko, korte ang magdidesisyon noon. Ang problema dito, magtataka ka. Bakit bigla ka na lang nagkaroon ng kaso na-dismiss na at matagal nang hindi na nga umuusad. Kaya kung kayo si Pastor Kibuloy, siguro same thing ang gagawin ninyo. Bakit bigla-bigla naman to? Diba? Simple. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Yun. Maliwanag po yan. Bakit hindi natin ibigay yung hamon ni Pastor Kibuloy? Una, lihito mo naman yung hamon niya eh. Bakit? Legal po yan. In the first place, hindi naman talaga dapat nakikialam ang mga kano sa mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi lang po kano, pati ICC. At yan sinabi niya, haharap siya. Tapusin na natin tong issue. Magkaroon lang ng written galing sa Presidente, PNP Chief, DOJ Secretary, PNP Head, CIDG Head at NBI Head. Ano bang masama? Yung written na hinihingi na hamon ni Pastor Kibuloy ay talaga namang dapat ipinatutupad sa bansang Pilipinas. Bakit? May sarili tayong soberanya.
Wala silang jurisdiction sa bansang Pilipinas. At kahit sinong bansa, wala silang jurisdiction sa bansang Pilipinas. At hindi po pwede, wala sa batas ang rendition. Kailangan po yang litisin. Nauunawaan? So, lahat ng hinihingi ni Pastor Kibuloy na kondisyon, tapusin na natin. Ibigay nyo na. Sabi nga, ibigay mo na. Ibigay nyo na. Legal naman yun eh. At yun dapat lang. Kasi kung sa tingin mo, delikado ang buhay mo, bakit hindi mo bigyan ng confidence yung tao? Yes, walang mangyayari sa yung rendition. Yes, hindi makikialam ang Amerika. Sumuko ka na, harapin mo yan, tapos ang usapan. Except lang kung tuta tayo ng Amerika, ng mga kano. Or hindi natin kayang awatin yung mga kano. Simple, di ba? Kasi normal naman yan eh. Di ba? Halimbawa, huhulihin ka, takot ka dun sa mga pulis. Pwede mo naman siguro i-request, pwede ba si General ganito ay kasamang huhuli sa akin kasi kaibigan ko yun at confident ako hindi masasaktan? May masama ba dun? Wala naman sigurong masama dun. Para matapos na. Kaliit na bagay eh. Written lang. Magsalita lang ang kung sino man dyan. Sige, sa secretary, pakidictate mo yan. Pambihira, wala ba kayong secretary? Wala ba kayong abogado? Sasabihin ko, 1 + 1 = 2, 2 + 2, lista mo yan lahat ha. Okay, pirmahan ko. Send mo na yan. Tapos sumuko ka. Bakit ginagawa natin complicated yung masimpleng bagay? Unless talagang tama si Pastor Kibuloy. Meron talagang plano sa kanya manghimasok ang Amerika, meron talagang plano sa kanyang rendition. Simple lang naman yan eh. Halimbawa, sabi sa'yo, oy, ikaw, adik ka. Ba't di ka magpa-drug test? Simple lang eh. Kung hindi ka talaga, ito, sige. Kunin nyo lahat ng buhok ko. I-test nyo. Simple, di ba? Unless, addictus talaga. That is a different story. Simple lang naman eh. Yung hinihingi ba na request ay illegal? Hindi naaayon sa batas? Halimbawa, ihingi niya sa'yo, sige, susuko ako, patayin mo muna yung asawa mo. Yun, illegal yun. Hindi mo pwedeng sundan yun. Pero yung request niya, pwede ba maipangako mo sa akin pag suko ko, safe ako? Dapat nga lang yun. Actually, dapat yun. Isusulat lang. Gusto mo, ako na sumulat. Dictate nyo, tawag nyo sa akin, ako na susulat. Kung tinatamad kayong magsulat, tapos mapipirmahan natin. Kailangan ninyong kumilos, mga kababayan. Kailangan ninyong magsalita. Gusto nyo nang dumako doon sa, ano ba yung pangalawa natin? Gusto nyo nang dumako doon sa, naghahanap ng kachok-chak. Mukhang exciting yan. Actually, dapat hindi ko na to sasabihin kasi matagal ko na tong knowledge. Okay? Meron ako na-meet na bakling. Okay? Doon pa lang na-meet ko siya nung May 9 sa 2022 kung saan, di ba, nandoon yung counting doon sa secret counting machine ni Lisa Tanas. Na-meet ko na siya doon. He seems so nice, pero kasi hindi ko pa alam noon ang kanilang mga aktibidades. Hindi ko pa alam na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler, kasabuatan ni Lisa, doon si Michael Ma. So, nagkita kami doon, din sa inauguration, at may iba pang mga pagkakataon. Alright? Ito. So, yung taong ito, hindi na natin siya papangalanan kasi gagamitin na naman ni Lisa Tanas yan. Yung taong ito, actually, kababayan ko siya. Okay? Very visible siya sa mga parties. Napag-alaman ko, ayon sa aking juting jahas, nung nandyan pa ako sa Pilipinas, na siya ay supplier ng pulburon nila Lisa. Okay? Siya ay supplier ng pulburon.
Nung una ayaw ko pa maniwala, di ba sabi ko sa inyo, hanggang sa nag-text si Aimee, na tinatanong, nung sa conversation, na kinonfirm niya na kung si Pebbles daw ba ay Pebbles Salakera ang nagdi-deliver ng polvoron kay Lisa. So the fact na ang tanong is si Pebbles ba ang nagdi-deliver kay Lisa, kay Satanas, ibig sabihin, alam ni Aimee Marcos ang history na nagpapadeliver sila ng polvoron. But balik tayo dito kay Bakling kasi tsoksyakan to, di ba? Pinag-usapan natin. Okay? Ngayon, mga palangga, itong taong ito, napag-alaman natin na minsan, I tried to recollect, okay? Na na sila, actually, nasa power na ito si Lisa Satanas. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, meron akong vlog na hindi na mga press release na lang yung mga drama-drama nila Kuting at ni Lisa. Na kunyari, sweet-sweet sila. Minsan, di umano. Allegedly, si Lisa Satanas ay nagpahanap ng boylet dito sa Baclush na ito. Nagpahanap ng boylet para para magluto, para mag-gardening. What do you think? Kaya ang sabi ko, nung nalaman ko i-tetch, mga kababayan, nagpahanap ng boylet para tsoktsakin. Baka naman gurgurin. Tsoktsakin. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, ang dami naman dyan yung crush niya namatay na eh. Sabi ko, ang dami naman pwede yung tsoktsakin dyan sa cabinet ni Kuting. Bakit hindi siya nagpa-tsoktsak chenes? At mga atsi, mga hitad. Okay? My God. Actually, alam ng mga taga-showbiz to eh. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya, yung mga nangunguto sa kanya. So, ganun yata pag Addictus Benedict. Ang gusto pa ng hitad, di umano, nakatsyoktsakan, bagets. Ew. Kajiri! Gusto pa daw ng bagets. So, ang chika boom boom, itong taong ito, na nagsusupply itong Baclush na i-tetch na nagsusupply ng polvoron kay Lisa Ahas Tanas ay inuutusan din ni Lisa Ahas Tanas na maghanap ng boylet, yung callboy, ganon, para magpa-tsoktsak chenes. Di umano. Okay, yun lang ang sinabi sa akin, di umano. Hindi ko sinabi na nagtsoktsak sila, pero nagpahanap. Pwedeng hindi nakahanap, pwedeng nakahanap. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Alright? Buhay pa si Kilay. Hindi ko naman sinabing namatay May sinabi ba ako na tsugi? Kaya di umano yun eh. Pero confirm, sa ospital, palangga. Hello? Alam mo naman mga cover up. Hindi ko sabing nategi yun, Okay, mga kababayan, the reason why Maharlika ay tinatarget ng mga yawa. Sariwa, sabi ni Kim Yinyo, sariwa daw ang sariwa ang pinapahanap. Actually, meron pa akong meron pa na connected sa kanila. Sige, mag-usap tayo ng tsoktsakan para maiba naman. Kasi medyo kanina heavy yung pinag-usapan natin. Actually, may iba pa na kamag-anak nila. Ang siste na mga atsi ay naghahanap ng mga matsutsukchak. Nandun ang iba nasa Thailand, sa Sin City. Pero hindi na natin pangalanan. Hindi na muna natin mag-blind item. Tsaka na lang natin siya i-blind item. Sa circle din nila ni Satanas. Kasi medyo, mukhang umaalma to eh. Huwag na natin i-blind item itong si Hanash na naghahanap din ng boylet sa Thailand. Pero ito si Ahas. Si Ahas ay gusto daw niya ng sariwa. Kadiri, I mean, kung ito ay natuloy, mga palangga ang tsoktsakan, well, kanya-kanya naman tayo eh. Pero kung ang gusto niya, kadiri, ang lakas naman, di ba? Kung natuloy, ang lakas naman ng pangarap, bagets talaga. Pero meron talaga, syempre, trabaho lang yan eh. Sa mga palangga dati na mga hubadero, di ba? Trabaho lang yan, pera-pera lang. Di ba? Pangtawid gutom lang ng ganyan. So, sometimes, I don't judge people, but, pero kay Lisa Satanas, chok-chok with a tiyanak yak, sabi ni Den Scorpion. Ma'am, chok-chok with a tiyanak yak. Okay. Puncha malalim ang imbornal, sabi ni Chin Chin. Ano sabi niyo? Sing and dance ang lola mo. Okay. Yes, kailan
Kailan mo ilalabas ang video? Well. Careful. Careful of Aida. Kaya naman pala. Diba? May nakarating sa atin na niyayakap sila ni Aida. Baka nga. Okay, remember that, mga kababayan? The Aida issue. Kaya baka siguro ganun yung mukha niya. Corduroy, ganun. Pwede nyo kasi kapag bangag, di ba si Pastor meron ding pasabog dyan? Yung mga orgy. Pag bangag kasi ang tao, mga kababayan, kapag bangag, katulad ni Kuting, drogista, polboronic, wala ka sa tamang kaisipan. So kahit yata puno, chuchok-chakin mo. Dahil buang ka, kahit yata whatever, chuchok-chakin mo or, I don't know, hindi ko naman alam ang effect ng polboron. Kasi hindi ako nagsisigarilyo, never ko natikman yung, sigarilyo natikman ko, pero never ko natikman yung kahit katiting ng droga na yun. Kaya hindi ko alam ang effect personally. But alam natin through reading, research, study, na ang mga nagpupulboron ay wala sa tamang kaisipan. Wala. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Okay, wala naman sana tayong pakialam. Kahit na ubusin ni Kuting Jr., ang higupin niya ang lahat ng pulburon dyan sa PDEA. Kung siya ay hindi presidente. Wala rin tayong pakialam kung si Satanas ay magbukangkang sa mga callboy o whoever. Wala din tayong pakialam yan kung gagawin nila yan. Kasi buhay nila yan. Pero ang pinakikialaman natin dito, ginagastos nila ang pera ninyo. Pera ng bayan, kaya yung imbis na magkamura kayo sa mga bilihin dahil maganda ang ginagawa ng gobyernong ito, lalong nalulubog ang inyong kinabukasan dahil sa pulboronic government na ito. You decide, mga kababayan, okay? Kung ano ang gusto nyong gawin sa mga susunod na hakbang. Edward Yangos, tsuktsak amoy lupa na. Baka amoy pulboron. Diba? Kyoho. Okay, kyoho daw sabi ni ano. Makyaw talaga yon. Sa ni Mary Ann, baka majung. Well, presidential communications. Okay. Okay, barkadahan forever FM. Kung ako lalaki, hindi ko papatulan yan. Ayaw ko makipagtsuktsakan sa palakaan tiyan, sabi ni The Wanderer. Magpa-aid test, sabi ni sindikato, AIDA test, another challenge yan. Polboron test, AIDA test. So, I'm just giving you the juice. You have to swallow it. Binibigay ko sa inyo ang juice, bahala na kayo kung isa-swallow nyo o susukan nyo. Okay? Ako, mga palangga, sabi ko nga, yung ginagawa nila sa akin at sa mga nag-ano sa kanila, nag-criticize, papagurgur kami. Saan ka ba nakakita ipapagurgur? Nakasmile pa ako dito. But, sabi ko nga, I will fight. We will fight sa demonyong gobyernong ito. We have to end them sa lahat ng kababuyan na ginagawa nila sa inyo. Kailangan tapusin na ang kababuyan, extraction, pulboron, lahat, pagnanakaw, lahat na. Doon sa screenshot na yon, malinaw na ang Presidential Communications Office, ang kanilang mga tao ay hindi nagtatrabaho para sa taong bayan, kundi nagtatrabaho sila para i-cover up ang kapalpakan ni Marcos Jr. Every time na may kritiko, papatayin nila ang Facebook page o gugurgurin nila ang Facebook page o gugurgurin nila literally at nakikipagsabuatan sila sa mga dugyots. Ang pera ng bayan, binabayad sa dugyots. Ano pa gusto nyo ebidensya? Doon sa mga palangga ko na dating yung mga dilawan, na mga supporters ninyo ng dilawan na dating minumura niyo ako, hindi ko kayo kalaban. Mag-pay attention kayo dito sa ebidensya. Hindi natin kailangan maging ganyan, maging mag-friendship. No. Di ba? Hindi ko naman sinabing gustuhin niyo ako eh. Kung ayaw niyo sa akin, tinanong niyo ba ako kung gusto ko kayo? You know what I mean? I'm just saying. Ang sinasabi ko dito, mga palangga, kaya napansin niyo, hindi ako nagbumura ng yung mga nagbablog, nagko-comment diyan. Pero pag alam kong dugyot, dugyot ang genemis ko. Pero kasi gusto kong maging matino kayo mag-isip
gamitin nyo ang billions of neurons nyo. After this expose na ang presidential communication, si Bukangkang, si Cheloy, ay makakasabwat sila. Si Lisa, ang gobyerno ito ay magkakasabwat, magbayad ng trolls. Ginagamit ang pera ninyo para patahimikin si Maharlika, patahimikin kayo. Kaya no wonder, pag nag-share kayo kay Maharlika, hindi nyo masishare kasi may mga lumalabas. Di ba? May mga lumalabas na mga warning, kagagawan ng gobyernong ito. So, sino ngayon ang fake news? Sino ang diktador? Sino ang gumugurgur ng inyong malayang pamamahayag? Ang gobyernong ito. So, para matigil na ang ginagawa sa atin, imagine niyo ginagamit ang gobyerno para patahimikin kayo lahat? Para matapos na to, gumawa kayo ng paraan sa ngalan ng power ng taong bayan na sila ang patigilin ninyo, hindi kayo. You have to act now. Or else, mga kababayan, you, mga men and women in uniform, punta po kayo. Ngayon, kayo, binigyan ng gag order, secret order, na ayaw manood ng, true enough, na men and women in uniform, first order ni PNP chief, okay? Anong first order niya? Huwag manood, huwag magtelepono ang mga kapulisan at huwag manood ng Facebook. So dito sa pinagitan nating ebidensya, alam nyo na kung bakit konektado yan eh. Presidente yan, Kuting, Ahas. Siyempre, ang nag-appoint sa PNP chief, sino? Si Ahas. So, ano yan? Konektado ang kanilang mga order, presidential communications, magbayad ng mga trolls, gurgurin lahat ng mga page natin. Then, para hindi na makarating yung mensahe natin sa mga kapulisan, ginagawa nilang legal yung mga illegal o mga demonyuhan nila na huwag kayong pahawakin ng cellphone. You, AFP, mga bruskong-bruskong mga palangga, PNP, Marine, lahat kayo. Hindi nyo po kailangan gamitin ang lahat, ang billions of neurons nyo para maintindihan ang sinabi ko dito. Kahit isang neuron lang ang inyong igamit. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang gobyernong nagpapatakbo sa inyo ay hindi lang kayo ang gustong patahimikin, kundi lahat tayong mga Pilipino. At maghari ang kademonyuhan, ang kabangagan ni Marcos Jr. So, kung ayaw nyong makisa sa pag-class na to, speak up na ito, then it's up to you. Pero I can feel, hindi nasisikatan ng araw si Kuting Jr. Hindi ka nasisikatan ng araw, hindi ka naabuti ng Pasko.